Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikadalawampung kabanata ng Lukas. Basahin natin ang tanong tungkol sa otoridad ni Jesus. Isang araw, habang nangangaral ng magandang balita si Jesus sa mga tao sa templo, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mo na gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na yan?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Nag-usap-usap sila. Sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Sino nga ba ang tunay na soberanyo sa ating buhay? Sino ang ating sinusunod sa panahon natin sa mundo? Ito ang tanong ng mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus. Hindi kasi nila nakikilala ang Diyos Ama, na siya namang pinatutunayan ng hindi nila pagkilala sa anak. Ang lahat ng ginagawa ni Jesus sa mundo ay pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang pagtuturo, pagpapagaling ng may sakit, pagbuhay ng patay, pagpapatawad ng kasalanan, pagpapakilala sa Diyos Ama, ay totoo namang ayon lamang sa lahat ng kalooban ng Diyos. Hindi lang ito, kapatid, sapagkat sa kanyang magiging kamatayan, matutupad na ang pagliligtas ng Diyos Ama sa mundo. Kaya naman makikita natin ang kabuuan ng buhay ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan ay ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, sino ba ang naghahari sa ating buhay? Masasabi ba natin na isinasantabi natin ang ating sarili, pinapasan ang ating krus araw-araw, at sumusunod sa mga kautusan ni Jesus na tagapagligtas? Kung titingnan natin ang ating buhay, saan ba natin ginugugol ang ating oras, lakas, at kayamanan? Ito ba ay para sa sarili o para sa ating kapwa? Namumuhay ba tayo ayon sa kamunduhan o ayon sa kalooban ng Diyos? Isang magandang ugali ang kilatisin ang sarili. Gamitin nating sukatan ang mga turo ng tamang pamumuhay na nakasaad sa salita ng Diyos. Huwag tayong sumunod sa mga paniniwala at pinapahalagahan ng mundo, pagkus ay pagsikapang makamit ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng ito ay ibibigay niya sa atin. Basahin natin ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Pagkatapos noon, ikinwento ni Jesus sa mga tao ang talinghagang ito. May isang tao na nagtanim ng mga ubas sa kanyang bukid. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan niya sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar at nanatili roon ng matagal. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin sa mga magsasakang umuupa sa kanyang ubasan upang kunin ang parte niya. Pero binugbog ng mga magsasaka ang alipin
at pinaalis na walang dala. Nagsugo ulit ang may-ari ng isa pang alipin, pero binugbog din nila at hiniya at pinaalis na wala ring dala. Nagsugo ulit siya ng ikatlong alipin, pero sinaktan din nila ito at pinalayas. Nag-isip ang may-ari ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na. Papupuntahin ko sa kanila ang minamahal kong anak. Sigurado naman ay igagalang nila siya. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak niya, sinabi nila, "Narito na ang tagapagmana. Patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya." Kaya dinala nila ito sa labas ng ubasan at pinatay. Sa talinghagang ating nabasa, ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos Ama. Ang kanyang itinanim na ubas ay ang magandang balitang ipinamahagi sa ating mga tao dito sa lupa. Pinaupahan niya ito sa mga magsasaka na nagpapatukoy naman sa mga pariseyo, tagapagturo ng kautusan at mga namumunong pari. At inatasan sila ng Diyos Ama na alagaan, turuan at gabayan ng mga tao ukol sa magandang balita. Kalaunan, naghahanap ang Diyos Ama ng bunga sa pananampalataya na makikita niya sa mga Hudyo. Ngunit, walang makitang bunga mula sa ubasan at walang naniniwala sa Diyos Ama. Ang mga sinugo ng Diyos Ama sa katauhan ng mga propeta ng nakaraan ay binugbog, hiniya, sinaktan at pinatay ng mga magsasakang inatasang mag-alaga sa katauhan ng mga pariseyo, tagapagturo ng kautusan at mga namumunong pari. Sa huli, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak sa katauhan ni Jesus na tagapagligtas. Ngunit siya man ay tinalikuran, pinahirapan at pinatay. Nasa templo at nagtuturo si Jesus nang isalaysay niya ang talinghagang ito at totoo namang pambabatikos para sa mga pariseyo, tagapagturo ng kautusan at mga namumunong pari. Ngunit kapatid, huwag nating isipin na ang turo na ito ay para lamang sa kanila. Sa talinghagang binasa natin sa nakaraang kabanata ng Lukas, ang tatlong alipin na inatasang magnegosyo sa magkaparehong halaga ng pera ay katulad rin dito. Ano nga ba ang ating ginagawa sa itinanim ng Diyos Ama na magandang balita sa ating puso? Ito ba ay inaalagaan natin? Pinagtitibay ba natin ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Ito ba ay isinasabuhay natin nang sa ganoon ay ito ay magbunga? Basahin natin ang mga bunga ng mali at tamang pamumuhay sa ika-6 na kabanata ng Galasya. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At kung ito ang mga masasamang bunga, ano naman kaya ang mga mabubuting bunga? Ituloy natin ang pagbabasa. Ngunit, ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan,
pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa, at iwasan ang inggitan. Tandaan lamang natin mga kapatid, kung ano ang ating isnasa puso, ay siya ring ating bunga. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, nawa ay maiukit natin ang aral na ito sa ating mga puso. Basahin natin. Ngayon, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos, pauupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, "Huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito." Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, "Ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan?" Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Ang sinumang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Sa panahon ni Jesus sa lupa, ang anumang pagtatayo, bahay man o templo, ay nagsisimula sa paglatag ng batong pundasyon. Ito ang itinuturing na pinakamahalagang bato sapagkat ito ang ginagamit na pamantayan ng lahat na karagdagang bato sa pagpapatayo ng bahay. Kung tama ang batong ito, ang kabuuan ng itinatayo ay magiging patag at pantay at matuwid, paitaas at pahalang nito. Kapag mali ang batong ito, ang itinatayo ay magiging lihis, tagilid, at hindi magiging matibay. Hindi ito magtatagal at madaling maguguho. Nagmula ang kasabihang ito sa ika-118 kabanata ng Salmo. Si Jesus na tagapagligtas ang batong pundasyon na tinanggihan ng mundo para maitatag ang paghahari ng Diyos Ama sa mundo. Sa darating na araw na paghahatol, ang batong pundasyong ito ay siya ring magiging huling hukom para sa lahat. At ang mga tumanggi kay Jesus bilang tagapagligtas ay mahahatulan din ni Jesus bilang huling hukom. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating makita ang ating pangangailangan sa isang tagapagligtas. Huwag nating antayin ang panahon na tayo ay magkakabali-bali at madudurog. Tanggapin natin ang bukod-tanging paraan para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Tumalima tayo sa biyayang kaligtasang iniaalay sa atin ng isang mapagmahal na Diyos Ama. Basahin natin. Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Alam ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga namamahalang pari na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na yon. Kaya gusto nilang dakpin siya noon din. Pero natatakot sila sa mga tao. Kaya naghintay na lang sila ng ibang pagkakataon. Nagsugo sila ng mga espiya na magpapanggap na mabuti ang layunin nila sa pagpunta kay Jesus, upang hulihin siya sa mga pananalita niya at maisakdal sa gobernador. Ang matinding galit ng mga Pariseo, tagapagturo ng kasulatan at mga namumunong pari ay nagtutulak sa kanilang patayin si Jesus.
Hindi nila magawa ito ng lantaran sapagkat magagalit sa kanila ang mga taong naniniwala na si Jesus nga ang Kristo. Natatakot kasi sila na kapag nawala ang mataas na pagtingin ng mga tao, mawawala na rin ang kanilang kapangyarihan, katanyagan at kayamanan. At sa kanilang katusuhan, naghahanap sila ng paraan para ang mga nananakop na Romano ang siyang pumatay kay Jesus. Kaya naman ang pagtatanong nila ay nagpapatukoy sa mga batas na pinaiiral ng mga Romano tulad ng pagbabayad ng buwis. Para sa ating mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang sadyang nakakalungkot dito ay natatakot sila sa magiging hatol sa kanila ng mga tao. Ngunit hindi sila natatakot sa magiging hatol sa kanila ng Diyos Ama. Sinasabi pa man din nila na pinagsisilbihan nila ang Diyos, ngunit heto sila at nagpaplanong patayin ang kanyang sugong anak na si Jesus na tagapagligtas. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, marami sa atin ay gumagamit din ng ibang tao para mangyari ang ating kagustuhan. Kahit na alam natin na ito'y isang kasalanan. Hindi ba't isa itong paglilinlang at mapapahamak lamang ang ating kapwa? Hindi ba't ito ay isang uri ng pagsisinungaling? Hindi ba't tinutulak natin ang ating kapwa na magkasala? Madali nating isipin na hugas kamay tayo kasi hindi naman tayo mismo ang nagkakasala. Kapatid, mag-ingat tayo sa ganitong pag-iisip. Wala tayong maitatago sa Diyos. Sa araw ng paghahatol, ang ating mga itinatagong maling pagnanasa, ang mga maling isinasa puso, ay malalantad at mahahatulan. Mag-ingat tayo, kapatid, sa paggamit ng iba para sa ating mga maling kagustuhan. Basahin natin. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, "Guro, alam naming totoo ang mga sinasabi at itinuturo ninyo. At wala kayong pinapaboran, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang itinuturo ninyo. Ngayon, para sa inyo, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi?" Pero alam ni Jesus ang katusuhan nila. Kaya sinabi niya, "Patingin nga ng pera? Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit dito?" Sumagot sila, "Sa emperador." Sinabi ni Jesus, "Kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." Nabigo sila sa pakay nilang mahuli si Jesus sa kanyang pananalita sa harapan ng mga tao. At dahil namangha sila sa sagot niya, tumahimik na lang sila. Ang pananakop ng mga Romano sa Jerusalem ay hindi tinatanggap ng mga Hudyo. Ngunit, wala naman silang kapangyarihan na mapaalis ang mga ito. Kaya naman, sa pilitang sinusunod ng mga Hudyo, ang mga batas Romano na kasama na ang pagbabayad ng napakataas na buwis. Marami ang naniniwala na hindi ito makatarungan. Sa 17 kabanata ng Mateo, mababasa natin ang turo ni Jesus ukol sa pagbabayad ng buwis ng templo. Basahin natin. Pagbabayad ng buwis para sa templo. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis at nagtanong, "Nagbabayad ba ng buwis ang guro ninyo para sa templo?" Sumagot si Pedro, "Oo, nagbabayad siya."
Nang makabalik si Pedro sa tinutuluyan nila, tinanong siya ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Pedro? Kanino nangongolekta ng mga buwis ang mga hari? Sa mga anak nila o sa ibang tao?" Sumagot si Pedro, "Sa ibang tao po." Sinabi ni Jesus, "Kung ganoon, nangangahulugan na hindi kailangang magbayad ng buwis ang mga anak. Pero kung hindi tayo magbabayad, baka sumama ang loob nila sa atin. Kaya pumunta ka sa lawa at mamingwit. Ibuka mo ang bibig ng unang isdang mahuhuli mo at makikita mo roon ang perang sapat na pambayad sa buwis nating dalawa. Kunin mo ito at ibayad sa mga nangongolekta ng buwis para sa templo." Sa turo ni Jesus, ang mga buwis ay pinapataw sa mga ibang tao ng isang kaharian. At kung tayo ay mga tagasunod ni Jesus, maituturing tayong mga anak ng Diyos Ama. At kung tayo ay anak ng Diyos Ama, hindi tayo maaaring maging anak ng anumang kaharian. Kaya naman, para sa ating mga anak ng Diyos Ama, kailangan tayong magbayad ng mga buwis ng anumang kaharian na ating kinabibilangan. Kailangan magbayad ng buwis sa mga Hudyo sa mga Romano noon at kailangan tayong magbayad ng buwis sa ating pamahalaan ngayon. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tandaan natin ang paalaala ni Jesus. Ang pagbayad ng buwis, kagaya ng pagsunod sa mga batas, ay mga tungkulin ng isang mamamayan ng anumang kaharian at anumang bansa. Alalahanin natin na lahat ng pamahalaan na naitatag sa mundo ay itinakda rin ng Diyos Ama. Inatasan ito ng tamang pamamahala at binigyan ng kapangyarihang ipatupad ang mga tamang batas. Kaya naman, kailangan nating sundin ang mga itinalaga ng pamahalaan. Alam kong marami ang makakapag-isip, paano naman kaya kung ang pamahalaan naman ay hindi matuwid at hindi makatarungan? Alalahanin lamang natin, mga kapatid, na sa panahon ni Jesus sa lupa, ang Jerusalem ay nasa ilalim ng pananakop ng Roma. At kahit na ang pananakop ng Roma ay hindi matuwid at hindi makatwiran, ni minsan ay hindi itinuro ni Jesus na mag-alsa at magtatag ng sariling kaharian ng Israel katulad sa panahon ni David. Para sa nakararami, ito ay isang mahirap na aral na tanggapin. Paano natin patuloy na susundin ang isang hindi makatwirang pamahalaan? Kapatid, ang ating pananagutan ay na kay Jesus na tagapagligtas. Ganoon din ang mga masasama at hindi makatwirang namumuno. Sa tamang panahon, lahat naman tayo ay mahahatulan. Mula sa karaniwang tagasunod ni Jesus, ganoon din sa pinakamakapangyarihang namumuno sa mundo. Basahin natin ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang mga Saduseyo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, "Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa, dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid. Pero namatay din siya at wala silang anak.
Ganoon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. Namatay silang lahat na walang anak sa babae. At kinalaunan, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po sa pito ang magiging asawa ng babaeng yun? Dahil napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus. Ang mga tao sa panahong ito ay nag-aasawa. Ngunit ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad na sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling bubuhayin ang mga patay, sapagkat nang naroon siya sa nagliliyab na mababang punong kahoy, tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Para sa Kanya, ang lahat ay buhay. Sinabi ng ilang tagapagturo ng kautusan, Guro, mahusay ang sagot ninyo. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya. Nakapagtataka na kung sino pa ang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, ay siyang magtatanong kung ano ang mangyayari sa muling pagkabuhay. Kaya naman sa sagot na natanggap, ay hindi na nila muling sunubukan si Jesus. Ang sagot ni Jesus dito ay isang aral para sa ating lahat. Pinabulaanan ni Jesus ang iniisip ng mga Sadyuseo tungkol sa mga mangyayari sa langit. Mali ang iniisip nilang may kasalan pa sa langit. At katulad ng mga Sadyuseo, marami din sa atin ang nag-iisip kung ano nga ba ang mangyayari sa langit. Nakahiga na lamang ba tayo sa mga ulap? Tayo ba ay aawit ng papuri sa Diyos sa lahat ng oras? Ano nga ba ang ating gagawin sa biyayang buhay na walang hanggan? Kapatid, kailangan nating tandaan na wala pa sa ating mga tao ang nakakarating sa langit maliban kay Jesus na tagapagligtas. Kaya naman, madaling pabulaanan ang iba't ibang kuro-kuro at kung ano-anong kaisipan kung ano nga ang mangyayari sa langit. Minsan pa nga ay mapapansin natin na marami ang hindi nagkakaunawaan at nagtatalo tungkol dito. Gayong wala naman sa atin ang makapagpapatunay kung sino nga ang tama. Maraming mga bagay na hindi pa inilalahad sa ating mga tagasunod ni Jesus. Ang sa atin lamang ay umasa na malalaman natin ang lahat ng ito sa tamang panahon. Basahin natin ang tanong tungkol sa Kristo. Ngayon, si Jesus naman ang nagtanong sa kanila. Bakit sinasabi ng mga tao na ang Kristo raw ay lahi lang ni David? Samantalang si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga salmo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano masasabing lahi lang siya ni David? At dito ay ipinakita ni Jesus sa mga Sadyuseo ang kanilang kakulangan sa kaalaman. Hindi nila maipaliwanag ang pagtawag ni David sa kanyang lahi ng Panginoon. Kapatid, huwag tayong tumulad sa mga Sadyuseo. Marami sa atin ay ganito rin. Marami ang nag-iisip na mayroon tayong kaalaman na hindi nalalaman ng iba. Kaya naman ipinipilit natin ito
sa ating kapwa, kayong wala naman tayong patunay na ito ay totoo. Ang salita ng Diyos lamang ang magpapatunay kung ang ating nalalaman ay tama o mali. Kahit nga sa pagbabasa ng salita ng Diyos, napakaraming pananaw ang ating nababasa at maririnig na talaga namang salungat sa isa't isa. Ang alam ko lang, kapatid, ang pangunawa at kaalaman ay nagmumula lamang sa Diyos Ama. Katulad ng pagtuturo ni Jesus gamit ang mga talinghaga, mayroon sa atin ang hindi makakakita at hindi makakarinig. Kaya naman, ating ipanalangin na mabuksan ang ating puso at isipan. Nang sa ganoon ay malaman natin ang totoong kalooban ng Diyos. Basahin natin. Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Habang nakikinig kay Jesus sa mga tao, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang lumibot na nakasuot ng espesyal na damit at gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa." At narito ang babala ni Jesus sa mga taong nagtuturo ng kautusan. At kailangan nating makita na tumutukoy din ito sa mga namumuno sa Kristyanismo ngayon. Kilatisin natin ang kanilang pamumuhay. Nagbigay si Jesus dito ng ilan sa mga palatandaan. Magarbong pananamit, naghahanap ng pagtingala ng mga tao, naghahanap ng sariling katanyagan, kasakiman at gahaman sa kayamanan, pagtatakip sa mga maling pamumuhay. Ang babala na ito ay para sa mga huwad na tagapagturo. Ngunit pakinggan din natin ito para sa ating mga tagasunod. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, sinabi ni Jesus sa 10 kabanata ng Mateo, "Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati." Bilang mga tupa ni Jesus na tagapagligtas, alam natin ang kanyang turo. Alam natin ang kanyang boses. Mag-ingat tayo sa maling pagtuturo. Ipagdasal natin na huwag tayong malilinlang. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 21 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.